Hello? Dito kami sa ano? Galing kami ng ano, doktor. Hi, Bert. Ha? Nagpunta kayo ng doktor? Sa mata, oh. Ah, bakit? Jamie. Sakit mata ni Jamie. Magano lang tayo, aircon. Gusto kasi natin. Abang lang. Panig ka. Saan si Yan? Ito nga makaninig. Dito marinig. Hindi ka na mute kanina? Hello, Bert. Salita ka lang, Bert. Lokoy, okay, Koy. Okay. Sige, kinig-kinig lang muna, ha? Paano ba gamitin yung wide camera dito? Ano yung hindi pa nakasunod? Hindi, meron pang wide. Hello. Sige, habang naghihintay po, memorize tayo. Bang hindi nakapag pa recite. Hindi ba live na tayo. Okay na. Yan. Ay, Ate Arshan. Oh, hinay-hinay lang. Tubig, yung tubig. Bakit? Tubig, yung tubig. Naka-live na pala. Ni-live na niya na. Pero tumutunog yung ano. Tubig, yung tubig. Naka-live na pala. Ni-live na niya na. Ano tumutunog? Tubig, yung tubig. Naka-live na pala. Hello?
Sige po, habang naghihintay po tayo sa iba, basahin muna natin yung verse, no? So, dito po tayo sa verses, nasaan yung iPad na? 18 to 25. So, by the way, good afternoon po. Naka-live na tayo. So, welcome po sa lahat. Tsaka yung mga manonood sa online, hello po. And yun, nasa labas po kami ngayon kasi nagpa-check up sa doktor sa mata. And ayun po. So, sige, simulan natin. Siguro mag-request ako ng isa na magbabasa, no? Sige. So, Tito Bong, pwede po ba pakibasa yung 18 hanggang 25? Matthew 1, 18 to 25. Sinilang ang Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose, bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose na kanyang asawa, palibhasa isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kahihiyan si Maria, ay nagpasya na lamang na kanyang hiwalayan ito ng lihim. Ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Nang bumangon si Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang pinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Siya ay kanyang tinanggap bilang kanyang asawa. Ngunit hindi niya ito nakilala hanggang sa maipanganak nito ang isang lalaki na pinangalanan niyang Jesus. Salamat po sa salita ng Diyos. Amen, amen. Thank you po, Tito Bong. Sige, paki-open na lang din sa prayer, Tito Bong. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa hapon na ito na pinagtagpo po kami, Panginoon, upang mag-aral ng iyong salita, O Diyos. Kayo po, Panginoon, ang gumabay sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, Panginoon, sa amin na makapag-aral, O Diyos, sa iyong salita. At ang bawat isa ay makinig, Panginoon, sa iyong salita at matutunan namin to, Panginoon, at upang ito ay mapamuhay namin at maging masanay kami sa Panginoon sa mga pangatwiran at pagdidisiplina mo, O Diyos, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyo, Panginoon, sa pag-ibig mo at biyaya at awa, O Diyos, sa bawat isa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you po, no? So, sige po. Balik tayo sa verse 18. So, tingnan po natin yung verse 18. Teka lang po, Alright. Hindi mo gets na yan. Sige ako na. Okay po, verse 18. Pasensya na po. Inaayos po kasi yung live. Iba po kasi yung nag-manage nung sa live.
Teka. Okay. Okay, so verse 18. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. So, I think napag-aralan na po natin ito no, sa Lucas. So, magiging review na lang din po ito para sa atin. At meron po tayong mga karagdagang matututunan, no, although nabasa na natin siya. So, bago yan, bigyan ko lang po kayo ng overview, no. Itong isinulat po ni Matthew. So, ang nagsulat po nito si Matthew. Ngayon, gaya po ng lagi ko pong sinasabi, kapag nag-aaral po tayo ng salita, marapatid po natin lagi na basahin natin yung overview or yung background or yung setting, no, ng nagsulat at yung pagkakasulat po ng pagkakasulat nito. So, si Matthew po ay isa po sa mga alagad sa 12 disciples po, no, ng Panginoong Hesukristo. At si Matthew po yung tinatawag din na Levi. At siya, hindi ko lang alam kung galing siya sa angka sa tribe ni Levi, pero ang pangalan niya po ay Levi na naging Matthew. So si Matthew po ay isang tax collector. Okay? So tax collector at sa panahon po ng mga ito, ang tax collector po ang kino-consider na pinakamasamang tao. Oo, yung mga tax collector po, no, pinakamasamang tao po sila sa lipunan. So baka meron pong nakakatanda bakit. So bigyan ko po kayo ng chance na may share nyo po. Bakit po kaya ang mga tax collector ang kino-consider po na pinakamasamang tao sa lipunan nila sa panahong ito? Natatandaan nyo po ba? Or nabasa nyo na po ba? Okay na doon na rin. Okay, meron po ba? Alam mo. Sige. Ay, Dad? May idea ka, Dad? Kamute ka, ay magsasalita. Ikaw, Jobert, may idea ka, Jobert? Ano yan, mako-consider na masamang tao. Pinakamasamang uri ng tao sa lipunan. Sa panahon po na ito, yung sinulat po. Oo. Natatandaan nyo, na-share na namin ito nila kuya eh. Ano lang po para lang din, ma-review kayo. Hindi ko makita. Sabi mo. Overdue, Hindi, siguro. This made them traitors. Kasi yung si Matthew, Hudyo, pero nag-work sila sa Romans, parang na-consider sila ng mga traidor. Isa yan. Opo. Tapos sa tax collection siguro, since tax collector siya, maaaring
Maaaring siguro may time na malaki ang tax. Yun lang ano ko. Kumbaga, yung panahon na yun, wala pa naman sigurong batayan ng pag-ano ng tax, di ba? So siguro, kaya na ano na, parang pinakamasamang tao, siguro kung mag-tax siya. Puro siguro lang to sa akin, yun lang. Okay. Alright, sige, thank you, Dad. Baka meron pong makakapag-confirm or makakapagdagdag, no, sa sinabi po ni Daddy kanina. Okay. So actually, tama po yung sinabi ni Daddy kanina. Yung mga tax collector po kasi, sa panahon nila, sila po yung kinoconsider na mga traidor. Bakit po? Kasi po, ang pamamaraan po kasi ng mga Romano is kapag may sinasakop sila na bayan or bansa, so syempre mangongolekta yan sila ng buwis, parang ganon, yun nga, tax, no? At para hindi sila mahirapan na mangolekta ng pera, nag-o-offer sila ng job or ng trabaho, which is yun nga, pagiging tax collector sa mga local people or yung mga tao talaga doon. For example, sa Israel, yung mga Israelita, mga Hudyo, ino-offera nila. So ganito po ang ginagawa nila. Meron pong pinapataw na specific na buwis itong mga Romano. For example, sabihin nila, sige, kunin mo yung ano nila, 20%, no? Tapos sasabihin nila, amin yung 20%, tapos ikaw na bahala magdagdag kung magkano kukunin mo sa kanila, yung sobra, sa'yo na yun. Yun na yung pinakasweldo mo. So, kaya sila kino-consider na mga traidor kasi nga, yun nga, sila yung nangongolekta and then, syempre, para makakakita sila ng pera, dinadagdagan nila yun. Minsan, imbis na 20% lang, ginagawa nilang 40 or 45 or 50%. Kaya kinakamuyan po talaga sila at kino-consider sila ng mga traidor sa panahon nila. And, kaya sila yung kino-consider din ng mga pinakamasasamang tao sa lipunan sa panahong ito. Okay? So, yun po ang background ni Matthew. Yun po ang background ni Levi na naging Matthew. So, sa pagiging tax collector, ngayon siya ay alagad na ng Panginoon. Isa po sa 12 disipulo or mga apostol. And siya din po ang nagsulat nitong binabasa natin ngayon na Gospel of Matthew. Okay? So, bakit ko po yun naibanggit? Kasi nga po, dapat maintindihan natin yung background. Now, bakit po ba ito'y sinulat ni Matthew? So, kung binasa nyo po yung background ng Matthew, ito po ay sinulat niya para po sa mga Hudyo. Okay? Yung audience po or yung sinusulatan niya po nito is mga Hudyo. Ngayon, kung papansin po natin sa kabuuan ng Matthew, may ginamit siya ng mga Greek words, no? Kung para to sa Hudyo, dapat ang gagamitin niyang lengguwahe yung Hebrew or gagamitin niya yung Aramaic kasi yun yung local language nila. Pero bakit po gumagamit din siya ng Griego? Kasi po dito natin makita na it's possible na ang sinusulatan niya mga Hudyo, yung mga nanirahan po din sa ibang lugar na ang kinalakhan na din nila is yung Griego. Or ang nabasa ko po, ang siguro mga mga Hellenistic Jews. Hellenistic Jews ang tawag sa kanila. So ang kanila pong lengguwahe ay Griego. So hindi ko lang po na-research pero mababasa natin to sila. Hindi ko pa lang na-sure kung ano yung specific na meron sa mga Hellenistic Jews. Okay? So, pero dito natin makita, mga Hudyo sila and sila po ay particular na maalam sa kultura ng mga Hudyo. Kaya kung papansinin po natin, kung sino na dito nakapagbasa ng Matthew, mapapansin nyo po na hindi na ini-explain ni Matthew yung mga sinasabi niya kasi naintindihan nito ng mga Hudyo. Okay? And then, isa din po sa mga bagay na mapapansin natin dito sa sulat niya
Ang purpose po talaga bakit niya ito sinulat upang mapatunayan sa mga Hudyo na si Kristo nga ang Mesiya. Okay? Yung hinihintay na tagapagligtas ng mga Hudyo, yung Mesiya, Messiah. Okay? And then dito rin po natin makikita na isa sa mga purpose niya is yun nga para i-correct po yung mga katuruan ng mga Pariseyo. Kaya 'di ba sa Matthew natin mapapansin at mababasa yung pag-rebuke talaga sa mga Pariseyo. So, yun po yung background nitong binabasa natin. Now, isa po sa mga dahilan bakit isinulat po ito ni Matthew itong binabasa natin ngayon is upang mapatunayan, yun nga po, para mapatunayan po sa mga Hudyo na si Jesus ang Messiah. Kaya kung papansinin niyo sa binasa po natin kanina 18 to 25, di ba yung una po binasa na natin yung Matthew 1 to 17, di ba? Napag-aralan na natin patungkol po yun sa salinlahi or genealogy ng Panginoong Jesucristo. At kung mapapansin niyo yung kaibahan nila ng Mateo at Lucas, yung kay Lucas ang kanyang line, yung kay Lucas no sa Gospel ni Lucas kay Mary, 'di ba? Yung linya na diniscuss doon na pagpapakita na ang Panginoong Jesus ay ang tagapagligtas ng sangkatauhan kaya nagsimula siya kay Adam. Okay? Tapos sa linya ni Mary upang maipakita ang deity ni Christ. Ibig sabihin yung pagka siya ay anak ng Diyos. Kaya kay Mary siya. Ngayon si Matthew naman, kaya kay Joseph siya, kung mapapansin niyo si Joseph ang naging highlight dito, at yung sa genealogy kay Joseph din. Kasi nga, ang audience niya ng pagsulat nito ay para sa mga Hudyo na kung saan ang kanilang tinitingnan is ang tagapagligtas or ang Mesiyas ay magmumula sa linya ni David. 'Di ba? Kaya sa genealogy din, sa verses 1 to 14, mababasa natin nagsimula siya kay Abraham. Okay, naintindihan niyo po ba yun? Nakakasunod po kayo? So you see, kaya napaka-importante na makita natin, maintindihan natin yung background or kung sino ba din ang sinusulatan. Kasi makakatulong talaga ito sa pag-aaral natin, sa pag-exegesis natin. So again, kaya kay Abraham siya nagsimula, kay David siya nag-focus kasi nga po, ang kanyang kinakausap dito, yung mga Hudyo na kung saan nalalaman nila na ang Mesiyas ay manggagaling sa linya ni David. Okay? Now, isa po sa mga issue naman na tinutugunan dito ni Matthew is yun nga po na si Kristo nga ay ang Mesiyas na nanggaling sa linya ni David. Kaya dito siya nagsimula din kay sa pagpapanganak, 'di ba? Dito sa verse 18, no? Pansinin natin yung verse 18. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo ng Samaria na sa kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo. And then sa verse 19, makikita nyo dan ang binanggit si Jose. Okay, now sa verse 18 po, isang issue na nabasa ni Ate Jamie kanina is, marami palang mga, ay Ara, dito ka Ara sa gitna para makita kanila. Andyan si Ara Joyce. Hinintay na rin namin para makasabay siya sa pag-uwi. So anyway, balik tayo. Isa sa issue, marami palang mga hindi naniniwala na si Jesucristo ay ipinanganak ng virgin birth. Marami palang hindi naniniwala. So merong nabasa si Jamie kanina na statistics na kung saan ilang mababa talaga yung porsyento ng mga naniniwala na si Jesus Christ ay nagmula sa virgin birth. 68% ng Baptist ang hindi naniniwala. Naniniwala. 68% daw ng mga Baptist, okay? Mga Baptist na po yun, pero 68% lang ang naniniwala na si Jesus Christ ay nagmula sa virgin birth. So ibig sabihin, mga 32% Baptist sila, pero hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay ipinanganak ng virgin birth. Marami pa, Methodist, basta marami pong data na nabasa si Ate Jamie kanina. Pero we will not focus on that, pero isa po yan sa issue.
Okay, isa po yan sa issue nating babanggitin dito. Now, simulan natin yung verse 18. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo nang si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. So, I remember na pag-usapan natin itong nakatakdang ikasal. Sa English, yung tinatawag natin na betrothed. Okay? Sa English po, betrothed or betrothal or betroth. Okay? Now, gusto ko lang po i-discuss tong betroth ulit or nakatakdang ikasal. Pero bago ko po magdagdag ng impormasyon at yung akin din na pag-aralan, gusto ko pong may tanong sa inyo kung ano po yung natatandaan nyo po sa betrothal na na-discuss natin sa Lucas din, chapter 1. Anong natatandaan nyo po sa nakatakdang ikasal? Sige, Dad. Siya ay na pagkasundo ng ikasal kay Jose. Yun lamang. Ano, Dad? Sorry? Kumbaga, naipagkasundo na ikasal kay Jose. Tama ba? Ano, Dad? Sorry. Hindi. Si Ara Jace kasi pinapalapit ko. Ano, Dad? Parang may kasunduan na ikasal kay Jose. Yun ba? Tama ba? Ewan ko lang. Yes. Betrothal is nakatakda na ikasal. Pero meron pa tayong specific na information about sa betrothal na hindi lang siya nakatakda. Pero meron tayong napag-usapan na importante pag tinatawag nating nakatakda. Ano pa yung ibang impormasyon na matatandaan niyo po? Ito si Ate Arshan kasi nakatakda din to eh. Baka natatandaan mo Ate Arshan, ikaw nakatakda ka din. Di ba? Ikaw Yana. Ayan. Ay, Tita Che. Hello pala, Tita Che. Bert, ikaw Bert, kung meron kang Bert ha, share ka lang or kung may tanong ka Bert. By the way, pakilala ko lang po sa inyo si Joe Bert. Kasama ko po yan dati. Ayun, nag-open siya. Okay. Sige, hi ka Bert. Kasama ko po siya dati sa ministry namin dati. Kasama ko din po siya sa training apartment. Naturuan ko rin po siya dati. Isa sa mga dinidisciple din. Galing siya kay Kuya Jello, then na-move sa akin. Sige Bert. Sige, ganyan ka lang Bert. Pakita mo yung pogi nating di ba? Okay. Pero pag may tanong ka Bert or tanong ka lang ha. Sige. Pero kung gusto mo i-off yung cam, okay lang din. Pero mas maganda na naka-on. Okay. Sige, anyway. Ano pong matatandaan niyo po? Kayo. Para Joyce, ikaw. Participate kayo. Para 100% tayo. Ano tatandaan niyo sa betrothal? Parang considered na siya na kasal na sila. Kumbaga bawal ng magkagusto or bawal ng magkagusto yung dalawang betrothed sa iba. Kasi magiging, na siya, kumbaga adultery na siya. Okay. Tatandaan niyo po ba yon? Ayan, sige Tito Bong. Yung mapapangasawa, sa mga Hudyo kasi, yun ang pinaka, nila, yung parang yung modernong kasal, yung ganun. Yung talagang mapapangasawa mo na. Parang doon ka, yung tinalaga sa kanila. Kumbaga, na talaga, final na. Final. Non-negotiable na. Okay, thank you po Tito Mike. Para Joyce, baka may natatandaan ka. Sige, so yes, yun po. Tama po yung mga shinare po ni Daddy, ni Tito Bong, tsaka ni Ate Jamie. Kapag po ang isang nakatakda ng ikasal ay nagkagusto or pag nakagusto ka kasi, syempre, hindi naman yung malalaman. So, hindi pa siya considered na Pero, kapag nagkaroon ka na ng ibang karelasyon or, kumbaga, yun nga, sexual relationship or kahit na basta fling-fling sa modern term natin, yun po ay mako-consider na pangangalunya or adultery. Kahit hindi pa po kasal. By the way, pag sinabi nating betrothed,
hindi pa po yun kasal. Okay? Now, kanina po, habang naghahanda po ako, actually hindi ako masyadong nakapaghanda for this. Pero meron po akong mai-share sa inyo pagdating po dito sa betrothal. Ngayon, kanina po may binasa ako, sinearch ko po kung ano ba yung Jewish marriage custom or ano ba yung sa Tagalog? Yung way ng kaugalian ng marriage sa mga Hudyo. Now, let me share at sana makinig po kayo mabuti. Alright. So, ito pong betrothal or betrothed or nakatakdang ikasal ay isa po siyang, at ito po yung Jewish marriage custom na kung saan ang lalaki po at babae ay itinakda ng ikasal ng kanilang mga magulang kahit nasa murang edad pa po nila. Okay? So, ibig sabihin po, ang nagtatakda na ikasal ay yung mga magulang. So, parang sa modern times natin, yung tinatawag na arranged marriage. Ang sasabihin ko sana fixed marriage. Pwede ba? Or fixed or arranged marriage. Okay? Pinapractice po yan ng mga Islam ata. Islam. Ano pa bang alam niyo na Mga mayayaman. Mga Chinese. Di ba? May ganun silang mga ginagawa. Now, similar sa purpose nila para sa benefit ng dalawang pamilya. Yun din po. So, hindi po necessary na yung pinagtakda is gusto nila yung bawat isa. Hindi po necessary. Again, kumbaga, no love, talaga. Minsan, siyempre, bata pa sila. At usually po, hindi nila kilala. So, paano mo mamahalin ng isang taong hindi mo kilala? Di ba? Pero, ang mga magulang po ang nagtatakda. Now, ito po yung kamangha-mangha dito. So, sa usual po, kayo alam nyo ba yung sa Islam? Kung anong patakaran nila? Sinong nagbabayad? Ikaw, Bert, kasi parang, sige Tito Bong, ito, galing to sa Saudi eh. Kasi nakaka-express yung mga Saudi. Ang ginagawa nila yun, sila nagbabayad, babae. Babae, okay, good po. Hindi pala, lalaki pala. Babayaran na lalaki yung babae para makuha nila yung babae. Okay. Babayad sila. Babae. Okay, hindi, lalaki po. Lalaki magbabayad. Hindi baka basta-basta kailangan, kasi may tinatawag na pwede ka mag-asawa ng 3 hanggang 4 kung may kakayanan ka magbayad. Ganun yung sa kanila. Sa pamilya, kunyari nag-asawa ko, isa. Tapos, yung sarili ko, yung buhay ko, yung hindi pa kaya ng magtustos para isang pamilya. Kaya kailangan medyo mataas pa rin yung standard ng pamumuhay mo eh. Para makakuha ka pa ng panibagong balikin yung basihan. Kapag... So, more money, more honey. More money. Kaya marami nakikita mo, pero may limit lang yung pag-aasawa nila eh. Pero yung mga prinsipe kasi marami na sila napapangasawa eh. Parang yung kultura nila parang hindi na yung tradition nila na hanggang doon lamang medyo ay mas angat sila. Napaparami, parang na rin. Okay. Okay, tama po. Alright, so ayun lalaki pala din. So anyway, same po sa Jewish marriage custom, lalaki din po ang nagbabayad. So, babayaran po ng tatay or ng magulang ng lalaki yung pamilya ng babae. So, ito po yung tinatawag nila na muhar. Muhar sa Jewish custom, muhar. Ngayon, pagkatapos po, sige Dad, Ma'am, may sasabihin kayo? Ma'am, Dad? Okay na? Okay, muhar po ang tawag doon. So, tandaan niyo po yan. Pagkatapos po, ang lalaking ikakasal ay magbibigay po ng regalo sa babae. Okay? So, di ba, muhar, bayad. Meron naman ding gift yung lalaki po sa babae. So, yung gift po na to ay tinatawag na matan. Matan. Na kung saan po, yung gift po, yung regalo po na ibinigay ng lalaki sa babae
ay magiging ari-arian na nung babae at gagamitin yung ari-arian na yon or property or something or bagay na gagamitin po nila yon sa araw ng kasal nila. Okay? Yung matan na tinatawag. So hindi lang yung parang binigay lang, but gagamitin din yon sa araw ng kasal. Ngayon po, hindi po necessary rin na pera, pero minsan basta something po ang binibigay. Now, again, yun nga po, yung betrothal po nagtinatawag ay yun po, kino-consider na siya na kasal kasi po pag betroth po pala, meron silang marriage contract. Okay? Yung tawag po dun sa marriage contract is ketuba. Ketuba. Okay? Handaan nyo na yung mga ketuba. Alright? Tapos po, pero pwede nilang hindi ipagpatuloy yung kasal as long as meron pong tinatawag na letter of divorce. Okay? So, betrothal pa lang siya pero makita nyo dito, hindi siya agad-agad na, 'di ba? Tulad ngayon, 'di ba, sa modern na panahon natin, may boyfriend girlfriend na anytime pwede kang magpalit ng babae, ng lalaki, anytime pwede kang makipag-break. Kaya dito nyo din po makita, ito para po sa mga bata natin na kasama na mga wala pa po sa edad. Hindi po talaga biblical ang pagkakaroon ng relationship, no, yung boyfriend girlfriend. Kasi kung titingnan niyo po dito sa binabasa natin, ano talaga ang marriage? Kumbaga, sacred thing talaga siya. Hindi talaga siya, mali talaga yung tinuturo ng mundo. Okay, mag-girlfriend ako ngayon kasi gusto kita. Try kita kung ikaw yung mapapangasawa ko. Hindi po try yun po, no? Considered na po talaga yan as pangangalunya. So, again, mga bata dyan, mga estudyante, hindi po talaga yun biblical. So, kung nasa tamang edad na, pakasal na po kayo agad. Okay? Okay, Jobert? Yana? No? Sai? Gab? Ara, no? Sa Ate Arshan, no, ikakasal na rin yan. Anyway, so yun po, pangangalo niya po yun kapag meron po silang ibang ginalaw o iba pong kinarelasyon, no? Now, ito po isa po sa parte po nitong marriage custom nila. Yung dalawa pong itinakda na ikasal kapag, 'di ba, mula sa pagkabata nila. Now, kapag dumating na po sila sa tamang edad, okay? Consider nyo po to mga estudyante, sa tamang edad, na pwede na silang ikasal, ang gagawin po pala niyan, yung lalaki babalik po sa bahay ng tatay niya. Okay? Yung lalaki po, for example, tapos na pwede na sila sa age nila, pwede na ikasal. Yung lalaki babalik po sa bahay ng tatay niya at pagkatapos po nun, ihahanda po yung tinatawag na bridal chamber. Ano yung bridal chamber? May idea po kayo, bridal chamber? Kulungan. Hindi. Bridal chamber po is parang room na kung saan dun po kikilalanin ng bagong kasal ang bawat isa. Pag sinabi ko pong kilalanin, ginagamit ko po yung term sa Bible. Na ibig sabihin po nun, yun na yung sexual gift, no? Kumbaga, yun na talaga yung pwede na silang mag-something na tinatawag. So, dun po yun sa bridal chamber. So, again, pag ready na sila ikasal, pupunta muna yung lalaki or yung groom sa bahay ng tatay niya. Makinig po kayo, very important po itong detail na to. Pupunta siya sa bahay ng tatay niya upang ihanda ang bridal chamber at pagkatapos po nun, sige lang Ate Arshan, pahinga ka lang. Pagkatapos po nun, yung babae or yung bride, makinig po kayo, yung bride, maghihintay siya pero hindi niya alam kung kailan babalik yung groom. You see? Naririnig niyo po ba ako? Pupunta siya sa bahay ng tatay niya, ihanda yung bridal chamber, pero yung groom ay yung bride may iwan at hindi niya alam kung kailan babalik yung lalaki para sunduin siya. Okay? Hindi niya alam. Okay? Hindi niya alam.
kung kailan. Sana nagigets niyo po. Hindi niya alam kung kailan babalik yung groom. Tapos, pagbalik ng groom, doon na po magkakaroon ng kasalan. Doon na maano yung kasalan. Tapos, magkakaroon po ng wedding banquet na tinatawag. Naririnig niyo po ba yon? Wedding banquet na tinatawag na kung saan kasama po ang mga guest, syempre, ng kasalan. Now, bakit ko po yun binigyan ng oras? Kasi kanina po habang nag-aaral ako, na-amaze po ako. Why? Kasi again, yung mga bagay po na nangyayari at sinasabi dito ay mga sumasalamin po sa darating na yung sa plano ng Panginoon. Ano po yun? Una, sino nga pong magbabayad para bilhin yung babae? Ang pamilya ng lalaki. Yung tatay ng lalaki. Di ba? Now, yun din po ang nangyari sa atin. Ano nga ang tawag sa church? Ang tawag sa church ay bride ni Christ. Tama po ba? Ano pong ginawa ng ama? Ano po ang ginawa ng ama para matubos yung bride? Di ba? Ang ama natin na nasa langit ang siyang nagbayad sa atin, ang siyang bumili sa atin. Saan tayo binili? Sa pamilya natin. Saan ba tayo galing? Saan pamilya tayo galing, Ara Joyce? Sa pamilya ni sinong tatay natin? Yung si Satanas. Di ba? Yun ang tatay natin. Di ba? Tayo ang anak ng pagsuway. Tayo anak ng puot. Di ba? Binili tayo ng ama ng Panginoong Hesukristo na groom. Siya yung groom natin. Sino yung tatay? God the Father. Binili niya tayo mula sa ama natin. Yun, sa makasalanang ama. Sa ama ng lahat ng kasalanan. Anyway, mali po yung sinabi ko. Basta, yun nga, binili tayo. Anong presyo? By the precious blood of His Son. You see? Binili niya tayo, tinubos niya tayo, yung tinatawag na muhar, yung bayad, para matubos yung bride is ang dugo ng kanyang anak. And that is Jesus Christ. You see? So tinubos na tayo. Tinubos na. Tayo na yung bride. Di ba? Tinubos na tayo. Ngayon, di ba, meron pong binibigay yung groom na regalo sa bride na gagamitin nila sa pagkasal nila. Yung tinatawag na matan. Ito, hindi pa po to sure. Sa akin lang po to na pag-iisip. Pero I think, ito po yung nagre-representa sa Holy Spirit. Yung matan, yung gift. Di ba? Di ba? Pumunta ang Panginoong Hesus, bumalik sa langit, at binigyan niya tayo ng banal na espiritu, di ba? Na siyang tutulong sa atin upang maihanda tayo sa pagbabalik niya. Di ba? So, parang ganun din po yun yung tinatawag na matan na regalo ng groom sa wife na gagamitin sa kanilang kasal. So you see, ano pa? Pagkatapos po, di ba, may marriage contract, ketuba, di ba? Ketuba. Yung tuba ba? Tuba. Hindi, joke lang. Yung ketuba, nakasign na kumbaga, di ba? Nakasign na yung kontrata. So di ba kapag hindi po pwede na makipagrelasyon sa iba kasi yan ay tinatawag na pangangalunya. Di ba? Tas alam nyo po ba anong tawag sa atin kapag tayo sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan? Tayo gumagawa ng kasalanan. Ano yung tinatawag sa atin kapag gumagawa tayo ng kasalanan? Gumagawa tayo ng mga bagay or iniibig natin ng mas ibang bagay kaysa sa ating tagapagligtas. Ano tawag sa atin? Tayo ay nangangalunya. You see? Whenever, kapag po tayo ay gumagawa ng kasalanan at may iba po tayong parang mas inuuna or mas binibigyan ng halaga, di ba anong tawag dyan sa Bible? Tayo ay considered as mga nangangalunya. Di ba? Yung mga idol worshippers, mga mangangalunya, iyan sila. So you see, kasi tayo as a bride of Christ, tayo po ay nakasulat na sa ketuba. May marriage contract na. Kumbaga, kaya hindi talaga tayo maaari na umibig pa sa iba. Umibig sa ating dating yun nga, yung makasalanan na pagkatao at pamumuhay. But tayo ay dapat faithful, di ba? Tapat kanino? Sa ating Panginoon na tagapagligtas na si Jesucristo. Kasi nga, we are under contract, ketuba. Kaya lang, one thing is amazing,
ang isa po sa amazing na bagay, kailanman hindi po magpapadala ng sulat ng paghihiwalay ang ating Panginoong Hesukristo. Ito lang yung napakaganda. Kailanman hindi magsasign ng divorce ang Panginoong Hesukristo. Why? Kasi yung pag-ibig ng Panginoon, di ba? Yan ang tunay na pag-ibig. Yan ang tunay na pag-ibig. Hindi yan mag-fail. Hindi yan magloloko. Hindi yan maghahanap ng iba. He is faithful until the end. You see? Di ba? Ewan ko na lang, hindi kayo ma-inlove sa Panginoon. Kapag kayo, nangangalunya pa kayo, nako. But anyway, another thing that is amazing is, di ba, kapag nasa tamang edad na sila, babalik po ang groom sa bahay ng ama para ihanda ang bridal chamber. Natandaan niyo yung sinabi ko kanina? And you see, anong ginagawa ng Panginoong Jesus na ngayon ay bumalik sa tahanan, sa kaharian ng kanyang ama? Anong sinabi niya sa John? I am going to prepare, I'm going to prepare a room for you. Diba? Yun ang sabi ng Panginoong Jesus. I'm going to prepare a room for you. At yun po yung bridal chamber. You see? Diba? Pagbalik ng groom sa ama. Masyado po ba ako excited? Sorry na-amaze lang talaga ako sa pagtuturo ng Panginoon. Anyway, di ba? Babalik ang groom sa bahay ng ama upang ihanda yung bridal chamber. Di ba sabi ko po kanina, hindi alam ng bride kung kailan babalik ang groom. And ganun din po ang ating sitwasyon. Hindi natin alam kung kailan babalik ang ating groom ng Panginoong Hesukristo. Pero sigurado tayo na babalik siya. Kaya anong dapat natin gawin sa paghihintay? Maghanda lang tayo sa pagbabalik niya. And di ba, natandaan ko lang to ewan ko lang kay Matthew ba to or kay Lucas. Yung parable of the 10 bride, yung 5 na naubusan ng langis, yung iba, yung 5 naman handa sila, may langis, kaya pagbalik nung groom, nakapasok sila. So you see, parang ganun din po yung picture natin ng paghahanda. Let's make sure na overflowing yung langis natin. And by the way, itong langis na to ay hindi natin sa pamamaraan natin hahanapin. Ang langis natin is even, sino yon? Ang Panginoong Hesukristo pa rin. Siya pa rin na magsusustain sa atin para sa paghihintay natin ng kanyang pagbabalik. You see? Hindi natin alam kung kailan siya babalik, pero it is sure na siya po ay babalik. So you see, ang marriage custom ng mga Hudyo ay sumasalamin po sa spiritual na pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesukristo. Yes, hindi pa po nangyari yung kasal, di ba? Sa na yun, pagbabalik niya. Pero ano na pong tawag sa atin? Tayo ay iisa na sa Kanya. Gaya ng betrothal. Hindi pa sila formally kasal, pero iisa na sila. They are considered as one, as wife and husband, kahit wala pang nangyayari sa kanila. Pero sila po ay kinonsider na as one. At ganun din po tayo na bride, yung church, yung iglesia na naghihintay. Tayo ay iisang katawan ng ating groom, ang ulo ng iglesia na siya ang Panginoong Hesukristo. Di ba? You see? Betrothal. Laging po nating tandaan, we are betrothed to our groom, ang Panginoong Hesukristo. So, anong gagawin natin? Yes, di ba? Kaya nga sabi ni Pablo sa mga iglesia, anong sabi niya? Ang trabaho ko is ihanda kayo bilang puro, di ba? Pure. Di ba? Hindi nadudungisan. Di ba? So ganun din po ang ating paghahanda na hindi natin nahayaan ang sarili natin na madungisan. Kailan ba tayo nadudungisan? Yun, kapag nangangalunya tayo, kapag iniibig natin ang mundo, kapag iniibig natin ang ating sarili, kapag iniibig natin ang pagnanasa ng ating mga laman. So, ang atin lang pong gagawin is to be faithful also sa ating groom at maghintay sa kanyang pagbabalik. Diba?
Di ba? Praise God po, no? Na makikita nyo yung plano ng Panginoon, napaka wonderful. Kaya nga, di ba, ang ating beautiful Savior talaga meron. My beautiful Savior. Di ba? You see? So sige po, napagod po ako doon. Kailangan baka may dagdag po kayo sa verse 18. Nakuha nyo naman po yon. Na-guess nyo naman. Ara Joyce. Kayo, yung mga nag-heart sa Ate Arsha, nagkuha niya, no? So yun po, napaka-amazing po ng plano, no? So, sige Dad, Ma'am, Sai, kayo. Yung nahayag sa atin ngayon, pagpapakita na kung gaano kasagrado yung pagpapakasal. Magiging warning ito sa ating mga kabataan, lalo na sa church, yung mga kabataan natin, na ganun kasagrado ang pagpapakasal. Amen. Amen. Ano po talaga yan, Dad? Very sacred talaga. Kaya nga na ano ko rin na yun nga, magkaroon sana tayo makapag-start tayo ng Bible school, and then ma-discuss natin yung mga issue na ganyan, sexual immorality, fornication, pornography, basta anything related to that. Hindi lang po yun, mga mental health problems, suicide, yung mga ganun ba, mga social issues. Nararapat lang din po kasi na mapag-usapan natin yan. Pero sa ngayon na wala pa, ito lang encouragement ko po sa head of the families na yung mga tatay natin. Magkaroon po talaga kayo ng family time. Ito again, encourage ko po yung pagkakaroon ng family time. Na mag-usap-usap kayo as family, maging open sa bawat isa, no? Kaya 'di ba, nagugulat na lang tayo na may nangyari ka na pala sa yung ganyan kasi nagkukulang din po tayo sa pagiging natin sa pamilya natin, yung pagiging open ba, no? So yun, encouragement ko lang habang wala pa po tayong ganun. Yung mga tatay at nanay, spend time with your family. Family time po talaga. Ganon. Oh. So yun lang. At may dadagdag ko lang po din po sa verse 18. Ito, kanina ko lang din po ito naisip. Itong betrothed or ano ba sa Tagalog? Nakatakdang ikasal kay Jose. Makikita nyo po dito na yung pagbubuntis pala talaga ni Maria na sa pamagitan po ng Espiritu Santo, ano talaga siya? Malinis. Kasi alam nyo po ba, kapag po, actually matatakil ito sa verse 19, siguro bukas na lang. Medyo mahaba to. Ano rin po to connected ito siya, itong betrothal tsaka yung sa verse 19 na sinabi dito sa verse 19 sa Tagalog. Yana, paki-show yung verse 19. Yung sabi po kasi sa verse 19, palibhasay isang taong matuwid at ayaw ilagay sa kayan si Maria ni Jose, nagpasya lamang siya na kanyang hiwalayan ito. So, very important topic din po ito kasi dito natin makikita yung kabanalan din talaga ng Panginoon. Dito ko na-realize na wow, hindi mo talaga, yung pagbubuntis ni Maria, talaga siya, divine workings talaga siya. Hindi talaga siya ng tao. Hindi talaga nangyari. Kasi meron pong mga haka-haka, ikaw yung sinabi mo kanina, na si Maria daw, nabuntis lang daw nung Roman soldier. May mga kumakalat po na mga issue. Kasi marami na din pong marites dati. Si Maria daw, nabuntis lang daw ng Roman soldier, kumbaga. So, yun. Pero, sige Dad. Pero, ito pong verse 18 at 19, napaka-importante ito kasi tunay ngang banal talaga at wala talagang bahid ang Panginoong Hesukristo. Virgin birth talaga. So, bukas na lang natin yan i-discuss. Okay po? Sige Dad, yung idadagdag mo Dad. Hindi, nung panahon pala na yan, may mga marites na rin. Kaya nga po 'di ba sa naisulat na yung pagpapanirang puri. Ibig sabihin, nasulat 'yun kasi nangyayari na talaga 'yun sa panahon na 'yun. Hindi po talaga nag-evolve ang kasalanan. Yun at yun pa rin talaga ang ways of men. Pati nga po ang strategy ni Satanas hindi nagbabago kasi nungalingan 'di ba?
Sa may... Ikaw- Ikaw na. Encouragement ko po pala kala Ara Joyce din, kala Ate Arshan, at sa inyo na din, panoorin niyo po yung The Essential Church, yung movie po ni nila John MacArthur ng Grace Community Church. Panoorin niyo po yung The Essential Church. Napakaganda po at encouraging talaga siya. So, saan ba mapapanood? Install niyo lang po yung app na Grace Media app. Isa-send ko po yung link, Grace Media app. Tapos nakauna talaga doon. Sinadya talaga nila na nasa unahan lang. Yan, The Essential Church. Panoorin niyo po yan. Libre po. Ginawa na nilang libre. Napakaganda. Doon niyo makikita na pag-stand talaga sa katotohanan at yung kilos ng kalaban na kasinungalingan talaga ang ginagamit. Same strategy. So, sesend ko po yung link para ma-install niyo po yung app and then panoorin niyo po. Sige, dito lang po muna tayo magtatapos. Maraming salamat po sa mga nakasali. Sana tandaan niyo po yung natandaan natin at sana ito'y makapagbigay ng encouragement. Bert, no? Related sa napag-usapan natin kanina, Bert. Ha? Baka may tanong ka, Bert? Or sa chat na lang? Okay ra? Sa chat ra kan, Bert? Okay, sige. Patuloy na lang tayo sa chat, Bert. Okay. So sana na naging okay sana na comfort ka nitong word, Bert, no? At natuto ka sa nangyari at na experience mo. Anyway, so closing prayer tayo. Dad, paki-close sa prayer. Okay, let us pray. Ama namin, salamat sa araw na ito. Tunay nga pong napakaganda na marami kaming dapat pang malaman na ikaw lang ang magbibigay sa amin ng katotohanan. Lord, salamat. Nakikita namin kung gaano kahalaga yung mga plano mo para sa amin. Salamat. Ito ang aming panalangin sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Thank you po. Tita Che, thank you. Ate Arshan. Wala si Tita Susan. Na? Okay. Bye-bye po. God bless. Bye, Wait, everyone! chat na lang. Ay, bye. Bye, everyone. Bye, Casey. Bye, everyone!